Okay, so ayan, magandang hapon sa ating lahat, grade 4. Bago natin simulan ang ating talakayin sa hapon na ito, maaari ko bang tawagin si Manrit, okay, para i-lead ang prayer. Manrit? Okay. Okay lang? Yes po. Okay, sige. Thank you. We give you thanks, Almighty God, for all your benefits, who lives and reigns forever and ever. May the Lord grant us peace and life everlasting. Amen. Thank you, Manrit. Okay, sige. May nakita na akong pumasok sa ating admission room. Alex, andito ka na ba, Alex? Yes, sir. I-rename ko lang, sir. Okay. Okay, sure. Kier? Kier? Dito, sir. Okay, sige, good. So, si Isabel at Al James na inaantay natin. Okay. Anyway, class, para sa session na to, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng mabilisang pagbasa. Okay. Ito yung tinatawag nating scanning at skimming. Okay. Narinig nyo na ba ang dalawang konseptong ito? Ang scanning at skimming? O ngayon nyo lang ito maririnig? Anyone? Can you tell me, Gian, napag-aralan nyo na ba dati ang scanning at skimming? No? Opo. Okay, no. Sige. So, bago ang lesson na ito para sa inyo. Pero, bago ang lahat, si teacher ay magpapabasa sa inyo, okay, ng teksto sa screen for 2 minutes. And then, pagkatapos noon ay may mga katanungan ako sa inyo pagkatapos. Okay? O, sige, magta-timer si teacher ng 2 minutes. Okay, wait lang. 2 minutes. Sir, what page? Wala po. Nasa screen po yung babasahin nyo. Okay? So, pagka-flash ko Okay. sa screen, ita-timer ko for 2 minutes. Kunin nyo lahat na mga impormasyon sa tingin nyo ay magagamit nyo mamaya sa pagtatanong ko. Okay? So, maliwanag ba? Maliwanag ba ang instruction ni teacher? Opo. Okay, very good. Sige. So, ito ang teksto na ipapabasa ko sa inyo. Okay. So, your 2 minutes starts now. Okay, just read it silently po. Okay, mukhang 30 seconds lang ata, tapos na tayo. Okay, sige, 1 minute lang pala. Okay, last 20 seconds. Okay, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. So, pupunta na tayo ngayon sa mga questions. Okay, tingnan natin kung may naalala kayo sa binasa nyo. Okay, unang katanungan. Okay, tungkol saan ang tekstong iyong binasa? Okay. Sige, ayan. Si Brian ang kauna-unahang nag-raise na hand. Okay, Brian, Gulay? maaaring mo sabihin. Gulay? Tungkol sa gulay. Sa gulay ba nag-focus ang teksto? Okay, sinong gustong tumulong kay Brian? Okay, ayan, si Ryle. Nag-raise na hand si Ryle. Araw ng pamilihan? Okay, tungkol ito sa araw ng pamilihan. Okay, very good. Sige, number 2. Okay, kailan ang araw ng pamilihan? Okay, tingnan natin from the, okay, sino ba? Sino ba ang mga nag-raise na hand? Ayan, ayan, ayan. Okay, si Justin. Sige, Justin.
Sa linggo. Okay, very good. So, ang araw ng pamilihan ay tuwing linggo. Okay. Number 3. Ano-ano ang mga gulay na matatagpuan sa pamilihan? Okay. Kahit tatlo lang, ganun. Tatlong gulay lang na naalala nyo. Tignan nga natin. Okay, sige, si Lana. Ayan, nag-raise na hand si Lana. Patola, upot, tsaka kalabasa. Okay, tignan nga natin kung tama si si Lana. Ibalikan natin yung teksto. Ano sabi mo, Lana? Patola. Patola, upo, tsaka kalabasa. Okay, sige, tignan natin kung tama siya. Okay, patola. Okay, very good. May patola. Upo, kalabasa. Okay, very good. Okay. So, ayun. Okay, so yun yung tatlong tanong na pinipare ni teacher para sa tekstong yun. Okay. So, class, ang ginawa nyo ngayon ay kombinasyon ng skimming at scanning. Okay, bakit? Kasi, gumamit kayo ng scanning para sa mga specific, okay, na detalye kagaya ng mga gulay na nabanggit sa teksto at kung ano ang araw ng pamilihan. So, pagka ganun, ang mga impormasyong hahanapin mo sa loob ng teksto, scanning ang gagamitin mo. Okay? Pero pag skimming, ito yung kabuang detalye ng buong teksto ng binasa mo. So, itong number 1, ayan, yung tanong sa number 1, tungkol saan ang tekstong iyong binasa, ito, okay, pagka ganyan ang tanong class, skimming ang gagamitin nating mabilisang pagbasa. Okay? So, ayun, simple activity lang yung pinagawa sa inyo ng teacher para matest ko kung dati na ba kayong gumagamit ng skimming at scanning. O, di ba? Sabi ni Gian kanina, hindi niyo pa daw napag-aralan ang skimming at scanning. Pero, ito ay nagagamit niyo na simula pa noon. O, di ba? Di ba pag nagbabasa tayo ng mahabang teksto, sa mga exam, ganyan, minsan ang hinahanap na lang natin ay kung ano yung tanong. Di ba? Ginagawa nyo rin ba yon? Okay, yes. Bakit? Bakit natin ginagamit yon? Para makasave tayo ng time. Okay, scanning yon kapag naghahanap tayo ng specific na information. Okay. Anyway, dumako na tayo sa definition ng dalawang konseptong ito. Okay. So, una, ang skimming. Ano nga ba ang skimming? Ang skimming ang tawag sa pahapyaw, okay, na pagbasa kung saan ang atensyon ng mambabasa ay nasa pangunahing ideyang mahalaga. Okay, so nasa main detail, okay, or nasa main idea ang focus ng pagbabasa mo para sa kanyang layunin. Okay, saan nga ba ginagamit ang skimming? Ginagamit ito sa mga non-fiction text o informative text. Okay, yung mga articles na nababasa natin, halimbawa may article tungkol sa dolphins, ganyan, ano pa ba? Article tungkol sa current news, okay, things like that. Diba minsan, ang gusto lang nating malaman, tungkol saan yung kabuuan ng teksto. Okay, hindi natin kailangan ng mga specific na details. Kaya skimming ang ginagamit natin kapag kaganon. Okay, tignan naman natin ngayon yung iba pang details about skimming. Okay, sabi niya dito, alam dapat ng mambabasa kung sa aling bahagi ng teksto makikita ang mahalagang kaisipang hinahanap. Okay, bakit class? 'Di ba? Sa rule ng paragraph, minsan ang main idea ay nasa unang pangungusap, 'di ba po? Minsan nasa gitna ito o kaya naman ay nasa dulo. Okay, or minsan din ang main idea ay sariling gawa nung bumabasa. Okay? Nagets po 'yon? So basically, ikaw na mambabasa ay dapat tinitignan mo tong tatlong parts na to, yung first sentence, tapos yung middle part, baka andun yung main idea, o baka naman nasa dulo siya. Okay? So, yun po ang dapat nating tignan kapag gumagamit tayo ng skimming na pagbabasa. Okay? Ano pa? Kung ito ay isang mahabang artikulo, okay, it's a long article, ang unang talata, okay, nito ay mahalagang pagtuunan ng pansin, gayon din ang paksang pangungusap. Okay, paksang pangungusap is the main
idea or the topic sentence. Okay, so yun ang actually there are two words to differentiate skimming and scanning class. Okay, skimming general idea ang hinahanap mo, scanning specific. Okay? Sige, para malinawan pa kayo ng husto magbibigay si teacher ng example sa skimming muna pala, sa skimming at scanning mamaya. So ito ang halimbawa ng mga skimming. So, sa dalawang sitwasyon na to, gagamit tayo ng skimming. Okay, ayan. Gusto mong malaman kung tungkol saan ang chapter 2 ng iyong science book. Okay, bakit kaya skimming ang ginamit dito, class? Bakit sa tingin niyo skimming ang ginamit dito? Kasi, yung mahalagang detalye lang ang kukunin mo. Okay, hindi mo aalamin isa-isa per topic nung chapter 2. Kung hindi, yung kabuuan. Okay, halimbawa, ang chapter 2 ay tungkol sa biology. Okay. So, yun yung impormasyon na nakuha mo sa pamamagitan ng skimming. Okay? Number 2, example. Gusto mong malaman kung tungkol saan, okay, nadi-disconnect ata si Samantha, na-join na naman siya. Gusto mong malaman kung tungkol saan ang kabuuan ng artikulong iyong binasa. Yes. So basically, skimming ang gagamitin natin kapag yung general idea nung text ang hahanapin natin. Okay. So malinaw na ba tayo, class? Malinaw ba tayo sa skimming? O may tanong kayo sa skimming? Hello po, may tanong po ba sa skimming? O malinaw siya? Wala po. Malinaw, sir. Okay, sige, very good. So, ngayon naman ay dadako tayo sa scanning. From the term itself, scan. Okay, i-scan mo lang siya. Okay, kaya ang tawag sa kanya ay palaktaw na pagbabasa. Ano ba ibig sabihin ng palaktaw, class? Okay, anyone? Okay, laktaw-laktaw. Oh, ano ibig sabihin ng laktaw? Sige, sino gusto mag-recite? Yan, sino nakakaalam na ibig sabihin ng palaktaw? Okay, ayan si Aubrey, naka-raise ang kanyang hand. Aubrey, ano ibig sabihin ng palaktaw? Teacher, hindi buo or skip. Okay, very good. That's right. So, in English, nag-i-skip ka. Okay, nag-i-skip ka, kaya nga palaktaw, di ba? Okay. Laktaw-laktaw, which means, halimbawa, ito babasahin mo, ito hindi mo babasahin. Yung susunod, babasahin mo, ganon. Okay. Kasi, pag scanning class, meron ka talagang particular na hinahanap. Okay. Halimbawa, pangalan mo sa listahan ng board passers. O halimbawa, ito na lang para mas madali para sa inyo. Gusto mong makita kung anong section ka, Chavacano o Cebuano. Okay, ngayon, ang gagawin mo ba, babasahin mo pa isa-isa ang pangalan? Di ba hindi? Anong gagawin mo? Pupunta ka saan? Saan ka pupunta? Okay, sa apelyido mo. Kasi di ba usually, ang pag-arrange nila is alphabetically arranged. So, pupunta ka, halimbawa, si Aubrey, Galiza ang apelyido niya. Titingin pa ba siya sa letter A? Hindi na, di ba? Okay, titingin siya kaagad sa letter G. Okay, so ganun ang scanning. Palaktaw ang inyong pagbasa. Okay, so ito, basahin ko lang ulit. Ang tawag sa palaktaw na pagbasa kung saan tanging ang impormasyong mahalaga. Okay, yun yung clue nyo. O kailangan ng mambabasa ang pagtutuunan niya ng pansin. Okay, so wala kang pakialam dun sa mga ibang information. Basta, yung hinahanap mo lang na information, yun ang gagamitin mo. Okay, yun ang hahanapin mo sa scanning. Okay, nagets na? Okay, sige nga, tawagin ko nga si Kurt. Asa si Kurt? Ayun, Kurt. Ayan. Kurt, kailan tayo gagamit ng scanning na pagbabasa? Kailan natin ginagamit ang scanning, Kurt? Para sa mga importanteng hinanap mo. O mahalaga o kailangang i-memorize o anong meaning ng word or teksto or paragraph na hindi mo matindihan or where it came from, ganun. Okay, so in short, Kurt, yung specific lang. Okay, pag sinabi natin specific,
kung ano lang yung hinahanap mo, yun lang yung titignan mo dun sa binasa mo. Okay, ganun ang scanning. Sige. Okay, halimbawa, paghahanap ng pangalan sa mahabang listahan. Okay, sinabi ko na sa inyo to. Ano pa? Paghahanap ng schedule ng paborito mong palabas. Okay, so halimbawa, ang hinahanap mo, kailan ba ipapalabas ang Greasy and the Lemmings sa Cartoon Network? Anong oras kaya? Okay, scanning ang gagamitin mo dito. Okay, kasi nga, scan, basically, di ba, hindi mo natitignan yung iba, hindi mo natitignan yung ibang channel kasi ang hinahanap mo ay yung Greasy and the Lemmings na palabas. Okay. Next, pagpili ng mga bagay na bibilhin mo mula sa isang catalog. Okay, sa menu. Di ba? Halimbawa, sa McDo. Pag pupunta ba kayo sa McDonald's, babasahin nyo lahat ng menu? Okay, titignan nyo ba isa-isa kung ano ang tinda nila? Okay, pwede ring mangyari yon. Okay? Pero pagka nakapag-desisyon ka na bago ka pa pumunta sa McDo, halimbawa sabi mo, ay, bibili ako ng chicken McNuggets. Okay, bibili ako ng dalawang box, sabi mo sa isip mo. So ngayon, hindi mo naalala kung magkano yung McNuggets. So pagpunta mo sa menu, di ba yung McNuggets agad ang hahanapin mo. So ang ginamit mo doon ay scanning. Okay, hindi skimming. Okay po? Malinaw po yun, class? Malinaw po? Okay, can you answer? Ayan, nag-thumbs up si Yes. Jasmine. Very good. So, basta Yes laging po. tatandaan. Okay, thank you for responding. Basta laging tatandaan, pag specific, scanning ang gagamitin natin. Okay? So, ito pa po, meron pa tayong ibang halimbawa ng scanning. Una, pagtingin ng pangalan sa listahan ng mga pumasa sa board exam. Okay? Siyempre, dediretso ka na kaagad sa apelido mo. Hindi mo natitignan yung letter A, letter B, letter C, yung mga yan. Okay, next. Paghahanap ng trabaho sa dyaryo. Okay, bakit kaya scanning yon? Siyempre, di ba, sa loob ng dyaryo class, marami itong bahagi, di ba? Meron tayong obituary, meron tayong news, meron tayong editorial, okay? Marami pang iba. So, pag naghahanap ka ng trabaho sa dyaryo, pupunta ka kaagad saan? Anong bahagi ng dyaryo yung class? Yung may trabaho. Okay, sino kaya ang nakakaalam? Anong tawag natin uh, sa parte ng dyaryo na kung saan nakalagay dito ang mga listahan ng trabaho na available? Okay, sige. Pakaramdam ko hindi niyo pa rin alam kasi masyado pa kayong bata. Ang tawag natin doon ay classified ads. Okay? Nasa classified ads ka lang pupunta. Okay, wait lang class ha. Mag-mute lang ako saglit. Okay, I just have to go to the comfort room. Wait. Teacher? Okay, hello po. Andito na si teacher. I'm back. Yung sinasabi niyo po kaninang part ng newspaper, pinag-aralan po namin yun nung English. Yung mga grade 3 po ata kami. Oo, pero siyempre nakalimutan nyo na rin. Ayan. So, ayun. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Pag specific,
Okay, scanning ang gagamitin natin. So, ayun yung parts ng dyaryo. Sinabi ko, meron tayong editorial, merong news. Okay, ano pa ba? Feature, ganyan. Okay. Nakikita nyo na ba ako? Naririnig nyo na ba ako? Yes. Yes po. Okay, sige. Hindi ko makita sa screen yung sarili ko. Ay, ayan. Ay, bakit nag-iba yung green screen ko? Wait lang. Sir, nasa damit mo naman yung Yung damit ko green ang- screen mo. Oo nga, ano ba nangyari dito? Nakakaloka. Ayaw niyo magpalim. Dali. Sir, wag ka lang mag-green screen, sir. Ayan, okay na. Nakikita niyo yung mga kung anik-anik sa likod. Okay. Ayan. Ay, sumama naman yung damit ko. Hala. Okay, wait lang. Ayan. Okay. Sige, pwede naman na siguro yan. Ay. Hala. Ano ba to? Parang Christmas light. Okay. James, may naano ka ata? May napindot ka? Nakapag-annotate ka dito sa screen. Ayan, sige, okay na yan. Anyway, ayan. Another example ng scanning. Ang weird ng background ko. Tanggalin ko na lang. Ayan. So, another example ng scanning class is pag naghahanap tayo ng salita sa diksyonaryo. Okay. Di ba class, hindi naman natin bubuklatin yung dictionary at titignan isa-isa yung mga salita doon, di ba? Ang gagawin natin ay immediately tayo magpo-proceed dun sa letter na first letter ng word na hahanapin natin. Okay. For example, ang hinahanap natin ay ang salitang rendezvous. Okay. Siyempre, pupunta ka na sa R. Okay, scanning ang tawag natin doon. At hindi ka na pupunta pa sa iba pang letra. Okay? Next. Okay, ngayon naman class ay dumako tayo sa susunod nating topic. Ito yung aspekto o panahunan ng pandiwa. Madali lang itong mga topics natin ngayon class, kaya 2 topic na tayo per day. Okay? So, maliwanag ba yung scanning at skimming class? May tanong ba tayo sa scanning at skimming? Okay? Wala po? Sir, wala na Wala. po. Okay, sige. Madali lang naman kasi ang scanning at skimming. Okay, next. Okay, so meron tayong 3 aspekto o panahunan ng pandiwa. Ano ba ibig sabihin ng panahunan ng pandiwa? Kung kailan ginanap. Okay, kailan nangyari yung specific na action. Okay. So meron tayong 3. Ito yung naganap, ginaganap, at magaganap. Okay, madali lang to. So, ang una, naganap o tinatawag rin nating